Ang gabi ng kasal ay dapat sana ang simula ng kaligayahan, ngunit sa gitna ng makulay na Cebu City, isang trahedya ang sumiklab. Paghupa pa lang ng tugtog kasal, ang silid na puno ng mga rosas ay naging isang madugong crime scene. Ang magandang nobya, nakasuot ng puting damit, ay hindi napigilan ang kanyang kaisipan sa tindi ng bulag na panibugho. Nang bumagsak ang kutsilyo sa sahig, ang dugo ay dumungis sa damit pangkasal at ang pag-ibig ay naging isang kaso ng pagpatay. Mula rito, nagsimula ang isang kaso na yumanig sa buong Reyna lungsod ng Timog. Ang lungsod ng Cebu sa isang umaga ng huling bahagi ng tag-araw ay tila mas matingkad kaysa karaniwan. Sa malalaking kalsada patungo sa sentro, nagmamadali ang daloy ng mga tao. Ang busina ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng lechon Cebu na nagmumula sa mga karinderya. Sa isang maliit na sulok ng Barangay Lahug, naghahanda ang pamilya Reyes para sa pinakamahalagang kaganapan sa buhay ng kanilang panganay na lalaki, ang seremonya ng kasal. Ang 3 palapag na bahay ay glamorous na pinalamutian ng maliwanag na mga ilaw at makulay na floral arch. Mula pa madaling araw, ang sunod-sunod na mga sasakyan ay naghahatid ng mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho. Ang hangin ay puno ng tawanan, toast, at ang savory na amoy ng inihaw na baboy. Naniniwala ang lahat na ang araw na ito ay magbubukas ng isang bagong kabanata ng kaligayahan para sa mag-asawa. Si Maria Maricel Santos, 27 taong gulang, ay isang mahinhin na guro sa preschool. Kilala sa kanilang street dahil sa kanyang taglay na kagandahan at malambing na boses. Mula nang makilala niya si Miguel Migs Reyes, 30 taong gulang, isang inhenyero sibil na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, naniwala siya na natagpuan na niya ang kanyang hantungan. Nagibigan sila ng halos 2 taon at nalampasan ang maraming pagsubok upang makasama ngayon sa kanilang mahalagang araw. Sa silid pang kasal, pinagmamasdan ni Maricel ang sarili sa salamin. Ang kanyang puting damit ay kumikinang, ang wedding veil ay nakakabit sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo ng kaba at pagmamalaki. Ang kanyang ina ay tumayo sa tabi niya, inaayos ang veil at bumulong. "Ang anak ko ay napakaganda ngayon. Kailangan mong mamuhay ng masaya para sa akin, mahal." Ngumiti si Maricel. Pilit na itinatago ang uneasy feeling na sandaling dumaan. Sa loob ng maraming buwan, isang malabong pag-aalala ang bumabagabag sa kanya. Ang ex-girlfriend ni Migs. Kahit pa paulit-ulit siyang tinitiyak ni Migs na ang relasyon na iyon ay matagal nang tapos. At ang kanyang puso ay para lang kay Maricel, ang instinct ng isang sensitibong babae ay nagpapabigat sa kanyang panibugho. Ang seremonya ay ginanap sa malawak na ballroom ng isang waterfront hotel na tanaw ang kanal ng Mactan. Ang live band ay tumugtog ng mga matatamis na kanta at ang mga plato ng hot na seafood at lechon Cebu ay inihain. Nagtipon ng mga kaibigan, nagkuhaan ng litrato at nag-inom upang mag-toast. Sa stage, magkahawak kamay ang nobya at nobyo, nagpapasalamat sa mga bisita. Ang larawang iyon ay dapat sana ay patunay ng isang ganap na pag-ibig, ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang pumasok. Ang batang babae ay nakasuot ng mapusyaw na blue dress, mahaba ang buhok at may kakaibang kinang sa mga mata. Siya, si Sofia Sophie De Leon, ang first love ni Migs noong kolehiyo. Ang kanyang hindi inaasahang pagdating ay nagdulot ng bulungan sa mga bisita dahil alam ng lahat ang sikat na kwento ng pag-ibig nila noon. Umupo si Sophie sa isang mesa kasama ang ilang matatandang kaibigan at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang hindi sinasadyang magsalubong ang kanilang mga mata ni Migs. Biglang dumilim ang paningin ni Maricel. Sa kabila ng pilit niyang pagngiti, ang alon ng panibugho ay bumabagabag sa loob niya. Napansin niya ang bawat maliit na kilos, ang pagtango ni Migs bilang sagot kay Sophie, ang sandaling paghinto niya nang tumingin sa mesa na yon. Ang maliliit na detalyeng ito ay naging isang naglalagablab na apoy sa isip ni Maricel. Pagkatapos ng kasal,
Ang gabi ng kasal ay dapat sana ang pinakamatamis, ngunit para kay Maricel, ang pagkabalisa ay hindi humupa. Nang bumalik sila sa kanilang honeymoon suite sa hotel malapit sa kanal ng Mactan, ang silid ay napuno ng mga rosas at kumikinang na kandila. Walang kamalay-malay hinigpitan ni Maricel ang kanyang kamao. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang imahe ni Sophie sa kasal ay bumabagabag sa kanya. Ang bagong kasal niyang asawa, pagkatapos ng ilang toast, ay masaya pa rin. Niyakap niya si Maricel. Binubulungan ng mga salita ng pag-ibig. Ngunit sa halip na magpahinga at tamasahin ng kaligayahan, nagtanong si Maricel, bakit mo siya pinayagang umattend sa kasal natin? Sinong siya? Si Sophie ba? Hindi ko siya inanyayahan. Nagpunta lang ang grupo ng mga lumang kaibigan. Kalmadong sagot niya. Ang kalmadong sagot na iyon ay parang isang dagger na tumusok sa puso ni Maricel. Sa isang iglap, ang lahat ng matatamis na alaala ng 2 taon ay tila walang kabuluhan. Pakiramdam niya ay siya ang natalo sa mismong araw ng kanyang kasal sa labas ng bintana. Ang tunog ng tubig ng channel ay humalo sa ihip ng hangin, parang isang awit ng tragedy na nagbabala ng darating na bagyo. At mula sa sandaling iyon, isang nakakagimbal na trahedya ang nagsimula ang araw ng kaligayahan ng isang pamilya ay naging isang kaso ng pagpatay na yumanig sa Cebu City. Si Maricel ay ipinanganak at lumaki sa isang pamilya ng maliliit na negosyante sa Barangay Guadalupe. Mula pagkabata, sanay na siya sa kasipagan ng kanyang ina, sa higpit ng kanyang ama at sa judgmental eyes ng kanilang kapitbahay. Nag-aral si Maricel ng mabuti. Nangangarap na maging isang guro para magkaroon ng matatag na trabaho at tahimik na buhay. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral sa preschool education at natanggap sa isang pribadong paaralan, naniwala siyang magiging maayos ang kanyang buhay tulad ng ibang mga babae. Ngunit sa likod ng kanyang mahinhin na hitsura, palaging may pag-aalala si Maricel ang takot na iwan. Noong high school, nagmahal siya ng isang lalaking freelancer, ngunit ang pag-ibig na iyon ay mabilis na naglaho nang iwanan siya ng lalaki para sa isang mas mayaman na babae. Ang shock na iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat na naging dahilan upang si Maricel ay maging madaling magselos at gustong kontrolin ang lahat ng kanyang relasyon sa pag-ibig. Nang makilala niya si Migs sa isang volunteer club, matindi ang pagkabigla ng kanyang puso. Si Migs ay matatag, mahinahon, may matatag na karera, at napakamaalalahanin. Siya ang perpektong asawa. Mabilis silang nagkalapit, naglakbay ng magkasama, at nagpakilala sa kani-kanilang pamilya. Para kay Maricel, si Migs ang pinakamalaking pag-asa niya na makatakas sa ghost ng pagtataksil. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kanilang pag-iibigan, hindi sinasadyang narinig ni Maricel ang kwento tungkol sa first love ni Migs, si Sofia. Sabi nila, noong college pa sila sa Maynila, sina Migs at Sofia ay sikat na magkasintahan, nagmamahalan ng malalim. Humantong lang sa hiwalayan ng mag-aral sa ibang bansa si Sofia. Labis na nasaktan noon si Migs, ngunit nakarecover siya at bumalik sa Cebu. Para kay Migs, matagal nang natapos ang nakaraan. Tiningnan niya si Sofia bilang isang alaala ng kabataan, paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan lang sa grupo ng mga kaibigan. Ngunit para kay Maricel, ang kwentong iyon ay isang thorn. Hindi niya matanggap na ang kanyang magiging asawa ay nagkaroon ng vibrant na nakaraan ng pag-ibig, lalo na sa isang babaeng mas sophisticated, mas maganda, at mas matagumpay kaysa sa kanya. Ilang buwan bago ang kasal, paulit-ulit na nagtatanong si Maricel. Tuwing nakikita niya si Migs na nagte-text, agad siyang nagdududa. Minsan, sumagot lang si Migs sa isang group chat ng mga lumang kaibigan, pero nagalit na si Maricel. Siya na naman, hindi ba? Palagi mo siyang tinetext. Hindi ko na kaya. Bumuntong hininga si Migs. Matiyagang nagpaliwanag, Maricel, matagal nang tapos ang kwento namin ni Sophie. Ngayon, ikaw lang ang nasa puso ko. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi nag-alis ng pagkabalisa sa puso ni Maricel. Maraming gabi siyang nanaginip na bumalik si Migs kay Sophie.
Iniiwan siyang umiiyak na mag-isa sa kanyang damit pangkasal. Nagigising siyang pawisan. Malakas ang tibok ng puso at determinado siyang huwag hayaang mangyari iyon. Habang papalapit ang kasal, lalo siyang nag-aalala. Kinontrol niya ang bawat maliit na detalye mula sa guest list hanggang sa seating arrangement. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang pagdalo ng mga kaibigan ni Migs kasama si Sofia. Ang ideya pa lang na iyon ay nagpahirap na sa kanya sa gabi. Ang matalik na kaibigan ni Maricel, isang kasamahan sa trabaho, ay nagpayo. Maricel, isang beses lang sa buhay ang kasal. Dapat kang magtiwala sa kanya. Ang nakaraan ay nakaraan. Huwag mong sirain ang iyong hinaharap dahil sa isang ghost. Ngumiti si Maricel, ngunit parang umaalon ang kanyang puso. Alam niyang bulag siyang nagpapanibugho, ngunit hindi manalo ang kanyang katinuan laban sa kanyang damdamin. Kapag mas malaki ang pag-ibig, mas matindi ang takot na mawala ito. Kinagabihan bago ang kasal, nag-iisa si Maricel sa tabi ng bintana. Nakatingin sa kanal ng Mactan na nagniningning sa ilaw. Ang Port City ay maingay sa gabi, ngunit ang kanyang puso ay nasa isang madilim na lugar. Sinabi niya sa sarili, bukas, kapag dumating si Sofia, hindi ko siya papayagan. Anuman ang mangyari, si Migs ay akin at mananatili siyang akin. At sa katunayan, hindi binalewala ng fate ang kanyang mapait na pangako. Nang pumasok si Sofia sa kasal sa kumikinang na ilaw, pakiramdam ni Maricel ay gumuho ang mundo. Mula sa matagal ng smoldering na panibugho, ang apoy ay nag-apoy ng matindi. Hinihintay na lang nito ang isang maliit na spark upang maging isang inferno na hindi na mapipigilan. Iyon ang pundasyon na humantong sa trahedya, ang kadiliman na bumabalot sa araw ng kaligayahan na ginawa ang mahinhin na nobya na isang taong may galit sa puso. At nang sumara ang pinto ng silid pangkasal, ang panibugho na iyon mismo ang naging kutsilyo ng kapalaran. Ang lungsod ng Cebu sa umagang iyon ay parang nakasuot ng bagong damit. Ang bawat kalye ay pinalamutian ng mga banner at bulaklak. Ang bawat coffee shop ay puno ng mga taong nagbebeso at nagbibigay ng toast sa bagong mag-asawa. Ang waterfront restaurant, kung saan ginanap ang kasal, ay maliwanag na sinindihan ng mga ilaw. Ang mga bouquets ng sariwang bulaklak ay maingat na inayos mula sa arko hanggang sa stage. Mula pa lang ng tanghali, ang mga sleek na sasakyan ay pumila. Ang mga bisita ay dahan-dahang dumating, nakasuot ng maayos at may ngiti sa mga labi. Ang tunog ng tambol at musika ay umalingaw-ngaw mula sa live band na hinaluan ng tunog ng mga electric fireworks. Ang kapaligiran ay masaya, na parabang ang buong kapitbahayan ay nagagalak kasama ang dalawang pamilya. Lumabas si Miguel Reyes mula sa waiting room, nakasuot ng light gray suit at matingkad na pulang tie, maayos ang buhok. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Pagkatapos dumating si Maria Santos sa kanyang napakagandang puting damit, may hawak na bouquet ng pulang rosas. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang magandang babae na humahakbang sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Nagsimula ang kasal sa malakas na palakpakan. Tumayo silang magkatabi, yumukod upang magpasalamat sa mga bisita. Ang mga magulang ng dalawang panig ay lumuha, masaya dahil natagpuan na ng kanilang mga anak ang kaligayahan. Ang mga toast ay umalingaw-ngaw, ang mga baso ng alak ay itinaas, ang tawanan ay walang humpay. Ang lahat ay naniniwala na ito ay isang magandang match na gawa sa langit. Ngunit pinili ng fate ang araw na ito upang maghasik ng isang malaking pagbabago. Biglang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang grupo ng mga lumang kaibigan ni Migs. Sa gitna nila ay isang mukha na nagdulot ng bulungan sa maraming tao. Si Sofia, nakasuot ng mapusyaw na blue dress, maliwanag ang mga mata at may mahinahon na ngiti. Sa kabila ng maraming taon, nanatili siyang sharp at charming. Para sa maraming lumang kaibigan, ang kanyang pagdating ay isang joyful reunion, ngunit para kay Maricel, ito
ay isang bangungot. Ang sandali na nagtama ang mga mata ni na Migs at Sofia kahit sa isang split second lang ay sapat na upang mag-apoy ang panibugho sa puso ni Maricel. Sinubukan niyang panatilihin ang ngiti, ngunit mahigpit siyang humawak sa bouquet na nalaglag ang mga talulot. Sa kanyang isip, sunod-sunod ang mga tanong. Bakit siya pumunta? Sino ang nag-imbita sa kanya? Naghihintay pa ba siya sa nakaraan? Nagpatuloy ang kasal, ang mga bisita ay masayang kumain at nakipag-usap, ngunit sa puso ni Maricel, ang bawat maliit na kilos ni Migs ay naging isang tinik. Kung tatango lang siya para batiin ang grupo ng mga lumang kaibigan, nagdududa na siya. Kung ngumiti lang siya bilang tugon, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Ang imahe ni Sofia na nakaupo hindi kalayuan ang kanyang mga mata ay kung minsan ay tahimik na nakatingin sa stage, ay nagpahirap kay Maricel. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang dalawang pamilya sa pagsasalubong sa mga bisita, hindi sinasadyang narinig ni Maricel ang ilang bulungan. Dati, bagay na bagay sina Migs at Sofia. Sino ang mag-aakala na maghihiwalay sila? Oo, baka malungkot ang nobya kung marinig niya. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na naghihiwa sa puso ni Maricel. Hindi na niya narinig ang musika. Hindi na nakita ang ngiti ng mga bisita. Ang lahat ay blurry. Ang natira lang ay ang imahe ni na Migs at Sofia. Magkatabi, tulad noong dati. Napansin ni Migs ang kakaibang mukha ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maricel at nagtanong ng pabulong, "Ano ang problema mo? Pagod ka ba?" Pilit nang umiti si Maricel. "Hindi, ayos lang ako." Ngunit sa kaibuturan niya, matindi ang labanan. Tuwing titingin siya at nakikita si Sofia, ang kanyang dibdib ay parang dinidiligan ng bigat. Ang kasal, na dapat sana ay puno ng kagalakan, ay napuno ng pagdududa at pag-aalala sa paningin ni Maricel. Nang matapos ang kasal, unti-unting umalis ang mga bisita. Si Migs ay abala pa rin sa pagbati sa mga kaibigan. Nakita ni Maricel ng kamayan niya si Sofia kahit na ito ay isang simpleng pagbati lang. Ang kanyang puso ay kumulo. Ang bulag na panibugho ay lumampas na sa hangganan. Pauwi sa hotel, nanatiling tahimik si Maricel, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Cebu City sa gabi ay matingkad, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kadiliman. Hindi napansin ni Migs ang undercurrent. Patuloy siyang nagkukuwento tungkol sa mga toast at mga plano sa hinaharap. Hindi niya alam na sa gabing iyon, ang lahat ay guguho dahil lang sa isang nag-aapoy na panibugho. Nang sumara ang pinto ng honeymoon suite, hindi na ito ang lugar ng pag-ibig at kaligayahan, kundi ang lugar kung saan sasabog ang matagal ng naipong obsession. At mula rito, opisyal na nagsimula ang nakakagimbal na trahedya. Ang hotel malapit sa kanal ng Mactan ay maliwanag sa gabi. Ang honeymoon suite ng bagong kasal ay maingat na inihanda. Ang mga talulot ng rosas ay nakakalat sa puting kama. Ang pulang alak ay inilagay sa mesa kasama ang 2 crystal glasses. Ang kumikinang na kandila ay sumasalamin sa manipis na kurtina na malumanay na humihip sa hangin mula sa bintana. Ito ay dapat sana ang lugar kung saan magsisimula ang isang matamis na bagong buhay, ngunit ang kapaligiran sa loob ay mabilis na nabalutan ng bigat. Inilapag ni Miguel Reyes ang bouquet, inalis ang tie at suit. Ngumiti siya, lumapit upang yakapin ang kanyang asawa, ngunit sa kanyang yakap, nanigas si Maricel Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Mabilis ang kanyang hininga. Napansin ni Migs ang kakaiba at nagtanong ng pabulong, "Pagod ka ba? Napakaraming bisita ngayon." Tumangulang si Maricel ngunit hindi na niya ito napigilan pa. Bigla siyang humarap. "Bakit mo siya pinayagang umattend sa kasal?" Bahagyang nagulat si Migs. "Sino? Si Sofia?" "Ang ex-girlfriend mo." Nanginginig ang boses ni Maricel ngunit puno ng galit. Bumuntong hininga si Migs. Sinubukang magpaliwanag. "Maricel, hindi ko siya inanyayahan. Ang buong grupo ng mga lumang kaibigan ay nagkasundo na pumunta. Nagulat din ako nang makita siya." "Huwag mo nang isipin.
Matagal na kaming tapos. Ngunit ang mga malumanay na salitang ito ay hindi nagpatahimik kay Maricel. Puno ng takot at galit ang kanyang puso. Tapos? Kung talagang tapos na, bakit mo pa siya tiningnan ng ganoong tingin ngayon? Napakasensitibo mo lang. Bumati lang ako sa kanya. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pinili kong pakasalan. Hindi ba sapat na patunay iyon? Tumawa si Maricel. Ang kanyang tawa ay mapait at umalingaw-ngaw sa mamahaling silid. Patunay, kung talagang pinahahalagahan mo ko, hindi mo siya hahayaang magpakita sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Alam mo bang pinag-usapan ng lahat? Nahihiya ako. Ang hangin ay naging masikip. Ang kandila sa mesa ay kumikislap na sumasalamin sa bagyong nagngangalit sa puso ng dalawa. Lumapit si Migs, hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Hinihiling ko sa'yo, huwag mong hayaang sirain ng isang taong hindi na mahalaga ang ating araw ng kaligayahan. Mahal kita, Maricel. Ngunit sa halip na aliwin, lalo lang siyang nasakal ng kamay na iyon. Bigla niyang hinila ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mahal mo ko? Pero may iba ka pa ring anino sa puso mo. Hindi ko kayang makita ang sarili kong inihahambing na tinitingnan bilang isang replacement. Ang boses ni Maricel ay lalong tumaas. Ang lahat ng pagkabalisa na naipon sa loob ng maraming buwan ay sumabog. Sumigaw siya, nagalit at umiyak. Nagulat si Migs. Sinubukan siyang pakalmahin, ngunit ang bawat salita niya ay binibigyang kahulugan ni Maricel bilang panlilinlang. Siguro, sa puso mo, siya ang gusto mong maging asawa at ako ay anino lang para punan ang kawalan. Hindi! Hindi iyan totoo! Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Lumapit si Migs upang yakapin ang kanyang asawa, ngunit itinulak siya ni Maricel ng malakas. Sa isang iglap, nakita niya ang kutsilyo ng prutas na nakalagay sa mesa malapit sa plato ng mansanas. Ang bulag na galit ay nagdulot ng kadiliman sa kanyang mga mata. Lumapit siya at kinuha ang handle ng kutsilyo. Nakatingin lang si Migs. Maricel, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo yan. Maaari tayong mag-usap ng mahinahon. Ngunit ang katinoan ni Maricel ay nilamon ng panibugho. Ang takot na mawala ang kanyang asawa. Ang kahihiyan, ang pagkawala ng lahat ay naging isang daloy ng galit. Sa luha na bumabalot sa kanyang mukha, sumigaw siya, kung wala ako, babalik ka na sana sa kanya. Hinding-hindi ko iyan papayagan. At sa isang sandali ng madness, inihagis niya ang kutsilyo patungo sa kanyang asawa. Ang dugo ay tumalsik, dumungis sa kanyang puting damit pangkasal. Si Migs ay humagulhol at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat, hindi makapaniwala. Ang musika at tawanan mula sa labas ng hotel ay umalingaw-ngaw, isang nakakatakot na kaibahan sa trahedya sa loob ng honeymoon suite. Si Maricel ay natigilan, nanginginig, ang kamay na humahawak sa kutsilyo na may dugo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat ay lampas na sa kontrol. Ang gabi ng kasal na dapat sana ay isang matamis na alaala ay naging isang mantsa na hindi na kailanman maaalis. Sa labas ng bintana, ang kanal ng Mactan ay tahimik na dumaloy bilang isang tahimik na saksi sa trahedya na nagsisimula pa lang. Ang honeymoon suite ay natahimik pagkatapos ng matinis na sigaw ni Maricel. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang nakakabingi na tunog at gumulong ng ilang beses bago tumigil. Si Miguel Reyes ay walang kagalaw-galaw. Ang dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib ay umagos, mabilis na kumalat sa makintab na sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat. Ang tingin ay puno ng pagkamangha at sakit at unti-unting naglaho tulad ng isang candle flame na namatay. Sa kanyang puting damit pangkasal, lumuhod si Maricel sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, puno ng dugo, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Migs, hindi ko sinasadya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang asawa. Umaasa na makita ang tibok ng puso, ngunit ang sagot lang ay katahimikan.
Ang mabahong amoy ng dugo ay humalo sa amoy ng kandila at rosas na lumikha ng isang nakakatakot na pinaghalong amoy. Si Maricel ay umiyak, ngunit ang kanyang pag-iyak ay nasakal sa kanyang lalamunan. Sa labas ng hallway, ang tawanan ng ilang late-staying guests ay umalingaw-ngaw pa rin. Isang waitress ang naglalakad, huminto nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa silid. Dahan-dahang kumatok ang waitress. "Sir, ma'am, kailangan niyo ba ng anumang tulong? Gusto niyo pa ba ng alak o prutas?" Nagulat si Maricel. Tumalon siya at nagmadaling ilak ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi, salamat. Hindi na kailangan." Ang waitress ay nagulat sandali ngunit umalis. Lumingon si Maricel sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay blurry sa luha. Napagtanto niya na siya ay naging isang mamamatay tao mula sa isang masayang nobya sa isang iglap lang. Sa kanyang isip, sunod-sunod ang chaotic na mga ideya. Kung hindi lang ako nagseselos, kung hindi lang siya pumunta, kung nagpaliwanag lang siya ng mas malinaw, ngunit ang lahat ng kung ay walang kabuluhan. Ang malamig na katotohanan ay nasa harap niya. Patay na si Migs sa mismong gabi ng kanilang kasal. Gumalaw si Maricel, tiningnan ang sarili sa salamin. Ang refleksyon ay nakakagulat. Ang kanyang malinis na puting damit pangkasal ay may mantsa na ngayon ng mapulang dugo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang buhok ay magulo. Para siyang isang multo. Sumigaw siya sa kawalan. Pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig, natatakot na marinig ng labas. Ang ideya ng pagtakas ay sumilay. Tiningnan niya ang silid, ang bintana ay bumukas sa balcony. Nakaharap sa kanal ng Mactan, ngunit may mga tao pa ring naglalakad sa ibaba. Kung tatalon siya, tiyak na makikita siya. Sa mesa, ang telepono ni Migs ay maliwanag pa rin ang screen na nagpapakita ng mga mensahe ng pagbati na hindi pa nababasa. Mabilis niya itong kinuha. At pagkatapos ay binitawan, natatakot na ang anumang kilos ay mag-iiwan ng bakas. Ngayon, ang oras ay tila huminto. Ang tik-tak ng orasan sa dingding ay umalingaw-ngaw, bawat tik ay parang martilyo na tumatama sa isip ni Maricel. Umupo siya. Hinawakan ang kanyang ulo, bumubulong. "Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na maging akin ka." Patuloy na umagos ang dugo. Sumisip-sip sa alpombra na nagpula sa bawat hibla. Ang silid na pinalamutian para sa pag-ibig ay ngayon ay naging isang madugong crime scene. Halos 15 minuto pagkatapos, ang ina ni Migs, si Aling Carmen Reyes, ay nag-alala dahil hindi pa bumabalik ang mag-asawa upang batiin ang mga kamag-anak. Umakyat siya at kumatok sa honeymoon suite, walang sumagot. Tumawag siya ng ilang beses. Nanginginig ang kanyang boses. "Migs! Maricel! Ayos lang ba kayo?" Katahimikan. May masamang pakiramdam, humingi siya ng spare key sa hotel staff. Pagbukas ng pinto, ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa lahat. Ang ina ay sumigaw nang makita ang kanyang anak na lalaki na nakahiga sa isang pool ng dugo, at ang kanyang manugang ay nakaupo na curled up sa tabi niya, maputla. Ang kanyang mga kamay ay may dugo pa rin. "Diyos ko! Migs, ano ang nangyari?" Ang sigaw ay nagdulot ng gulo sa buong hallway. Nagunahan ang mga bisita. Lahat ay nagulat sa nakakagimbal na tanawin. Nagmadaling tumawag ang marami ng pulis, habang ang iba ay natigilan. Hindi makapaniwala. Ang kasal ay naging isang libing sa isang iglap lang. Si Maricel ay pinigil sa lugar. Hindi siya lumaban, umupo lang siya ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang puting damit pangkasal ay naging mapusyaw na pula, nakadikit sa kanyang balat. Tiningnan siya ng mga tao ng may awa at galit. Lahat ay nagtanong, bakit ang isang maganda, mahinhin na babae na may matatag na trabaho at isang mapagmahal na pamilya ay walang awang pumatay sa kanyang asawa sa mismong gabi ng kanilang kasal? Ang sagot ay isa lang, bulag na panibugho. Sa labas ng bintana,
Ang kanal ng Mactan ay patuloy na dumadaloy ng tahimik bilang isang walang magawang saksi sa trahedya na naganap sa loob ng silid. At mula rito, opisyal na nagsimula ang isang nakakagimbal na kaso sa Cebu City na nagdulot ng bulungan sa loob ng maraming buwan. Ang matinis na sigaw ni Aling Carmen Reyes ay nagdulot ng chaos sa buong palapag ng hotel. Ang mga staff, bisita at ilang kamag-anak ay tumakbo, nagsisiksikan sa labas ng pinto. Ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa lahat. Si Miguel Reyes ay nakahiga, walang kagalaw-galaw sa pool ng dugo, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay dilat. At si Maria Santos, ang bagong kasal, ay nakaupo. Ang kanyang damit pangkasal ay may mantsa ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng dugo. Nagmadaling tumawag ang hotel staff ng emergency at pulis. Pagkatapos ng ilang minuto, ang siren ng pulisya at ambulansya ay umalingaw-ngaw sa buong kanal ng Mactan. Ang mga kumikislap na asul at pulang ilaw ay tumama sa puting pader na lumikha ng isang nakakatakot na eksena tulad ng background music para sa trahedya. Ang forensic team at criminal investigators ay mabilis na dumating. Ang isang police captain ng Cebu City Police Department na direktang nag-uutos ay nagbigay ng utos na i-seal off ang crime scene. Ang mga bisita at kamag-anak ay hinilingang lumayo upang maiwasan ang paggambala sa mga ebidensya. Ang chaos ay biglang natahimik. Tanging ang mabilis na mga yapak at ang tunog ng pen na nagtatala sa notebook ng investigador ang naririnig. Dalawang forensic technician na nakasuot ng puting gown ang pumasok, dala ang mga guwantes at kagamitan. Yumuko sila upang suriin ang bangkay. Ang isa ay dahan-dahang umiling. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang sugat ay fatal. Tumusok ang kutsilyo diretso sa dibdib, tumagos sa puso. Ang posibilidad ng kamatayan ay halos agad-agad. Ang isa pa ay maingat na nagtala, sinukat ang scene. Ang posisyon ng biktima, ang lawak ng pagkalat ng dugo, ang distansya mula sa kama hanggang sa sahig. Ang kutsilyo ng prutas na may dugo ay nakahiga sa tabi, ang mga fingerprint ay malinaw na nakaukit sa handle. Si Maricel Santos ay parang nawawala sa kanyang sarili. Dalawang babaeng pulis ang umalalay sa kanya upang umupo sa isang silya. Ang kanyang damit pangkasal ay mabigat dahil sa dugo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang tanungin, bumulong lang siya. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang panatilihin. Itinala ng investigador ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay mahigpit. Napagtanto nila agad na ito ay isang seryosong kaso ng pagpatay. Ang suspect, halos tiyak, ay ang nobya mismo. Samantala, sa labas ng hallway, hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla ang mga bisita. Nagsimula ang bulungan. Diyos ko, bakit nangyari ito sa gabi ng kasal? Narinig ko na grabe ang panibugho ng nobya. Dahil ba ito sa ex-girlfriend ng nobyo na umattend? Kawawa naman si Migs. Buong buhay siyang nagtrabaho, pero namatay lang sa kamay ng kanyang asawa. Ang impormasyon ay kumalat ng mabilis at sa loob ng ilang oras, kumalat na ito sa buong Cebu City. Nag-usap ang mga tao sa online at nagpadala rin ng mga reporter ang lokal na media sa scene. Sa silid ng hotel, nagpatuloy ang forensic team sa kanilang trabaho. Kinuhaan nila ng litrato ang bawat detalye, kinuha ang murder weapon, kumuha ng blood samples at fingerprints. Yumuko ang isang specialist, ginamit ang cotton swab upang kumuha ng dugo sa kamay ni Maricel para sa pagsusuri. Ang lahat ay maingat na itinala para sa proseso ng paglilitis. Pagkatapos, ang bangkay ni Miguel Reyes ay inilagay sa isang stretcher na tinakpan ng puting tela. Nang dalhin ang stretcher palabas ng silid, ang nakakabiyak na iyak ni Aling Carmen Reyes ay nagpaiyak sa maraming tao. Ang isang kasal na dapat sana ay ang pinakamasayang araw ay naging isang malungkot na libing. Dinala si Maricel sa istasyon ng pulisya sa gabing iyon. Sa daan, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga streetlights ay lumilipas ng malabo. Sa kanyang isip,
Tanging ang imahe ni Migs na bumagsak, ang kanyang mga mata ay vacant bago ito namatay. Sa istasyon, kinuha ng mga investigador ang kanyang salaysay. Sa simula, si Maricel ay hindi makapagsalita dahil sa paghikbi. Pagkatapos ng pagpapatahimik, nanginginig niyang isinalaysay. Galit lang ako. Hindi ko gusto na magtaksil siya. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Itinala ng investigador, ngunit ang boses ay matatag. Anuman ang mangyari, humawak ka ng kutsilyo at tumusok diretsyo sa dibdib ng biktima. Ito ay isang intensisyon na kumuha ng buhay. Ang paunang ulat ay inihanda sa gabing iyon. Ang biktima ay namatay dahil sa acute blood loss, sanhi ng isang fatal wound sa dibdib. Ang murder weapon ay isang kutsilyo ng prutas. Ang suspect ay si Maria Santos, ang legal na asawa ng biktima. Nang pirmahan niya ang document, nanginginig si Maricel na nalaglag ang pen mula sa kanyang kamay. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Napagtanto niya na ang pinto ng kaligayahan na binuksan sa umagang iyon ay sarado na ng tuluyan. Sa harap niya ngayon ay tanging ang kadiliman ng selda, ng mga paglilitis at ng isang mapait na sentensiya. Gabi na at ang Cebu City ay maingay pa rin sa labas. Ngunit sa istasyon ng pulisya, ang kaso ng pagpatay sa gabi ng kasal ay opisyal na isinara. Ang unang yugto ang crime scene investigation at pagtukoy sa suspect. Sa hinaharap ay ang mapait na legal na paglalakbay, kung saan ang katotohanan ay pag-aaralan sa bawat detalye. Ang balita tungkol sa pagpatay sa gabi ng kasal sa Cebu City ay mabilis na kumalat, na yumanig sa buong bansa. Sabay-sabay na nagulat ang media. Nobya, pumatay sa asawa sa araw ng kasal. Ang trahedya ng bulag na panibugho sa honeymoon suite. Nag-usap ang mga tao sa lahat ng dako, mula sa mga sidewalk vendor hanggang sa mga social media forum. Ang lahat ay nagulat, nalungkot at nagalit. Pagkatapos ng ilang buwan ng investigasyon at pag-iipon ng dossier, natapos ng pulisya at prosecutor's office ang indictment. Ang preliminary hearing para kay Maria Santos ay binuksan sa Regional Trial Court ng Cebu City. Maaga pa lang sa umaga, daan-daang tao na ang dumating, nagsisiksikan sa labas ng court upang sundan ang kakaibang kaso na ito. Sa courtroom, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Sa hanay ng mga upuan para sa pamilya, si Aling Carmen Reyes, ang ina ni Miguel, ay nakaupo, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang gray hair ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit sa pagkawala ng kanyang anak. Sa tabi niya, ang kapatid na babae ni Migs ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay pula. Sa kaibahan, ang hanay ng mga upuan para sa pamilya ni Maricel ay tahimik. Ang kanyang mga magulang ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa publiko. Nang dalhin si Maricel, nakasuot ng brown jail uniform, ang kanyang mukha ay luntian. Ang kanyang mga mata ay may itim na bilog. Wala na ang imahe ng magandang nobya sa puting damit. Sa harap ng lahat, siya ay isang babaeng payat, mahina, na may walang buhay na tingin. Nagsimula ang bulungan sa buong hall. Diyos ko, ganoon kabilis siyang nagbago. Kung nagpigil lang siya ng kaunti, hindi sana siya nasa ganoong sitwasyon. Ang presiding judge ay mahigpit na kumatok ng gavel at inihayag ang pagbubukas. Tumayo ang kinatawan ng prosecutor's office at binasa ang indictment. Ang akusado, si Maria Santos, ipinanganak noong 1997, guro sa preschool, residente ng Barangay Guadalupe, Cebu City. Noong gabi ng kanyang kasal, ginamit ng akusado ang isang kutsilyo ng prutas upang saksakin ang kanyang asawa, si Miguel Reyes, na nagdulot ng agarang kamatayan. Ang kilos ng akusado ay inuusig sa ilalim ng batas para sa krimen ng pagpatay na may parusang 20 taong pagkakakulong hanggang sa panghabang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Ang accusation ay umalingaw-ngaw sa silid na nagpanginig kay Maricel. Yumuko siya. Ang kanyang dalawang kamay ay magkahawak. Ang luha ay patuloy na bumabagsak. Nang tanungin,
Humikbi si Maricel. Mahal na hukuman. Inaamin ko ang aking ginawa ngunit hindi ko sinasadyang patayin ang aking asawa. Labis lang akong nagseselos. Hindi ko napigilan ang aking damdamin. Mahal na mahal ko siya. Ang paghikbi ay umalingaw-ngaw mula sa hanay ng pamilya ng biktima. Tumayo si Aling Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung mahal mo siya, bakit mo siya pinatay? Ang anak ko ay mabait, matalino, walang kasalanan. Bakit siya kailangang mamatay ng ganoon? Kinailangan ng hukom na utusan ang security na panatilihin ang kaayusan. Ang kapaligiran ay puno ng kalungkutan at galit. Sinubukan ng abogado ni Maricel na magbigay ng argumento. Ang aking kliyente ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Walang criminal record. Siya ay isang guro. May magandang character. Ang sanhi ng kaso ay nagmula sa isang mental state ng matinding pag-uudyok dahil sa panibugho, walang premeditation. Umaasa ako na isasaalang-alang ng hukuman ang pagpapagaan ng parusa. Gayunpaman, sumagot ang kinatawan ng prosecutor's office, ang akusado ay may kakayahang pumili ng ibang paraan ng pagkilos. Sa halip na magpigil o umalis, sinadya niyang kunin ang kutsilyo at itinutok ito sa vital organ ng biktima. Ito ay isang kilos ng direktang intensiyon na kumuha ng buhay ng ibang tao. Ang resulta ay seryoso na nagdulot ng pagkabigla sa lipunan na nagdudungis sa mga pagpapahalaga ng kasal at moralidad. Sa makatuwid, kailangan ng isang mahigpit na sentensiya. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang mga salita ng accusation ay parang martilyo na tumama sa ulo ni Maricel. Tumingala siya. Ang kanyang tingin ay desperado. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ko, Migs. Patawarin mo ko. Sa sandaling iyon, maraming taong nalungkot. Ang isang batang babae na may karera at hinaharap dahil lang sa isang sandali ng bulag na panibugho ay nawala ang lahat. Mula sa isang masayang nobya ay naging isang kriminal na may mabigat na kasalanan. Sa huling bahagi ng hapon, pagkatapos ng maraming oras ng pagtatanong at pagtatalo, nagsimulang mag-liberate ang hukuman. Ang buong hall ay nagpigil ng hininga at naghintay. Nang bumalik, ang hukom ay mahigpit na nagsalita. Pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang sa kaso, napag-alaman na ang kilos ng akusado ay labis na seryoso at kailangang alisin sa lipunan sa loob ng mahabang panahon para sa deterrence at pangkalahatang pag-iingat. Gayunpaman, ang akusado ay may magandang character, tapat na nagpapaliwanag at nagsisisi, kaya hindi ilalapat ang pinakamataas na parusa. Ipinapataw ng hukuman sa akusado na si Maria Santos ang sentensiya ng panghabambuhay na pagkakakulong. Ang tunog ng gavel na tumama ng 3 beses ay nagtapos sa paglilitis sa courtroom. Maraming tao ang umiyak. Ang pamilya ni Migs ay nahimatay sa sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Ang pamilya ni Maricel ay tahimik na yumuko. Tinakpan ang kanilang mukha. Si Maricel ay inalalay ng pulisya. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Alam niya na ang kanyang buhay ay natapos na rito. Wala nang hinaharap, wala nang liwanag. Tanging ang malamig na selda at ang pagsisisi na magpapahirap sa kanya hanggang sa huli ng kanyang buhay. Pagkatapos ng paglilitis, ang sentensiya ng panghabambuhay na pagkakakulong para kay Maria Santos ay naging paksa ng pag-uusap sa lahat ng dako. Sa mga kalye ng Cebu City, sa mga sidewalk stall o sa mga early market, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang kwento ng batang nobya na naging isang mamamatay tao sa mismong gabi ng kanyang kasal. Ang ilan ay nagalit. Naniniwala na ang sentensiya ay hindi pa sapat upang bayaran ang isang buhay. Ang iba naman ay nalungkot, nanghihinayang sa isang babae na dating mahinhin, edukado, na nawala ang lahat dahil sa isang sandali ng impetuousness. Ang pamilya ng biktima, si Miguel Reyes, ay namuhay sa patuloy na kalungkutan. Si Aling Carmen, ang matandang ina,
ay nagdarasal araw-araw sa libingan ng kanyang anak. Ang luha ay humahalo sa kanyang pagkain. Tuwing naaalala niya ang imahe ng kanyang anak na nakasuot ng suit ng nobyo, ang kanyang nagniningning ng ngiti sa araw ng kasal, siya ay bumabagsak, nasasakal sa sakit. Para sa kanya, walang sentensiya ang makakabawi sa pagkawala na iyon. Ang pamilya ni Maria Santos ay gumuho rin. Ang kanyang mga magulang, na dating ipinagmamalaki na ang kanilang anak ay isang guro, ay kailangang pasanin ang kahihiyan. Hindi sila makatingin sa kanilang mga kapitbahay. Ang maliit na bahay sa Barangay Guadalupe ay nawalan ng tawanan, tanging ang mabigat na katahimikan ang natira. Tahimik pa rin silang bumibisita sa kanilang anak, ngunit ang kawalang magawa ay laging naroroon sa kanilang mga mata. Sa kulungan, si Maria Santos ay nabuhay sa mahabang araw na puno ng walang tigil na pagsisisi. Bawat gabi ay pinapangarap niya ang imahe ni Migs na bumagsak. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang tingin ay masakit. Nagigising siyang pawisan, umiiyak ng malakas. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magtrabaho at magbago, sa kabila ng paghihikayat ng mga prison officer, ang sugat sa kanyang puso ay hindi na kailanman gumaling. Sumulat si Maricel ng mga liham sa pamilya ng biktima. Sa bawat wobbly line, humingi siya ng kapatawaran. Alam ko na ang aking pagkakamali ay hindi na mababayaran. Hayaan kong balutin ng panibugho ang aking katinuan at inagaw ko ang buhay ng taong pinakamamahal ko. Umaasa lang ako na mapatawad ako ng pamilya upang ang kaluluwa ni Migs ay makapagpahinga ng mapayapa. Ngunit ang mga liham na iyon, nang dumating sa kamay ni Aling Carmen, ay nagpapaiyak lang sa kanya. Pinunit niya ito at ipinadpad sa hangin. Sa kanyang puso, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay masyadong malaki upang magpatawad. Ang kaso na ito ay naging isang babala para sa maraming tao. Ang mga psychologist, abogado at journalist ay paulit-ulit na nag-aanalisa sa media. Ang panibugho ay instinct, ngunit kapag hinayaan itong lumampas sa katinuan, ito ay naging isang apoy na sumisira sa buong buhay. Sa kasal, ang tiwala at pagiging kalmado ang pundasyon upang mapanatili ang kaligayahan. Isang sandali ng galit, isang thoughtless act ay maaaring maging isang trahedya sa araw ng kaligayahan na ginagawa ang nobya na isang kriminal at sinisira ang mga pamilya. Sa mga preschool kung saan nagturo si Maricel, naaalala pa rin siya ng kanyang mga kasamahan at mga magulang. Naaalala nila ang isang guro na mahinhin, matiyaga sa mga bata. Ang pangyayari ay nagdulot ng kawalang paniwala sa marami. Nagulat silang napagtanto na kahit ang pinakamahinhin na tao, kung hinayaan ang mga negative emotions na kumontrol, ay maaaring magdulot ng krimen. Ang Cebu City, na sanay sa maingay na ritmo ng port, ay tila natahimik tuwing may nagbabanggit ng kaso ng nobya na pumatay sa kanyang asawa sa gabi ng kasal. Ang kanal ng Mactan ay patuloy na dumadaloy, ang mga flamboyant tree ay namumulaklak pa rin ng matingkad bawat tag-araw. Ngunit sa alaala ng mga tao, ang mantsa ng trahedya sa gabing iyon ay nanatili. Ang kwento ay nagtatapos sa isang mapait na katotohanan. Ang pag-ibig na hindi itinatayo sa tiwala ay maaga o huli ay guguho at ang bulag na panibugho ay hindi kailanman magdudulot ng kaligayahan. Nagiiwan lang ito ng dugo, luha at mapait na mga sentensiya. Ang araw ng kasal, na dapat sana ay simula ng married life, ay naging isang endpoint para sa dalawang kapalaran. Si Miguel Reyes, ang binata na may magandang hinaharap, ay nakahiga ng walang hanggan sa kanyang groom's suit. Si Maria Santos, ang babae na nangangarap ng isang pamilya, ay pumasok sa malamig na kulungan. At ang dalawang pamilya, kasama ang lahat ng kamag-anak at kaibigan, ay magdadala ng sakit na ito hanggang sa huli ng kanilang buhay. Ang huling mensahe mula sa kaso ay isang paalala sa lahat. Matuto tayong kontrolin ang ating damdamin. Panatilihin natin ang katinuan kahit sa gitna ng panibugho.
Dahil sa isang sandali lang ng pagkawala ng kontrol, ang kaligayahan ay maaaring maging impyerno at ang buhay ay hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataong makabawi.